Nakauwi na nga itong si RJ kasama nga itong si Lynette. At dito nga ay gulat si Harry dahil wala nga ang kanyang ama. At dito nga ay sinabi ng mga pulis na nakatakas nga itong si Carlos. Subalit hindi pa ito nakakalayo, nasisigurado niya sapagkat natamaan nga ito sa may balikat. Ngunit wag daw umanong mag-alala sapagkat natembrehan na umano ang buong Pilipinas tungkol kay Carlos at kalaunan mahuhuli din siya, subalit hindi nga natutuwa itong si Harry sa balita ng mga pulis. At sinabi nito kay Lynette kung bakit hinayaan niya ang kanyang daddy. Mag-isa lamang siya, bakit hinayaan na pagtulungan ng mga kapulisan ang kanyang daddy. Ngunit nagalit naman itong si Giselle at sinampal nga siya. Kaya naman itong si Harry, sa sama ng loob ay nag-walkout na nga. Dito na may sinabi nga ni itong si RJ na hindi mo na dapat ginawa yun Ate Giselle kay Harry. Matindi ang kanyang pinagdaanan. Palit sinabi nga ni Giselle na hindi niya kayang itolerate ang ganong pag-uugali. Magkasing uri umano sila nitong si Zoe na feeling for victim. Akala talaga nila ay walang kasalanan ang kanilang daddy at kaya pa nitong ipagtanggol. Maya pa nga ay bigla na lang nag-walkout itong si Harry. Hindi niya nakaya ang kanyang nararamdaman. Naaawa kasi siya sa kalagayan ng kanyang daddy. Subalit sadyang wala siyang magagawa kundi ang ilabas lang ang kanyang sama ng loob. Dito nga ay sinundan siya nitong si Annalyn kasama nga itong si Lyndon at Regan upang i-comfort siya. Sinabi ni Annalyn na alam niya kung paano i-release ang pain na kanyang nararamdaman. Pwede niya itong isigaw sa kalayuan nang sa ganun mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Sinubukan nga ni Annalyn at inunahan na nga niya itong si Harry. Tinuruan niya kung paano ito gawin. Dito nga ay sisigaw itong si Annalyn ng napakalakas. Sinabi niya rito na ayaw ko na, pagod na ako, puro na lang problema. Ayon, kasunod naman itong si Regan na sumigaw din. Nag-participate din at sinabi nitong pagod na rin daw siya na maging mahirap. Nakakapagod umanong maging masipag. Paisip si Harry, sa tingin niya ay makakatulong nga ito upang mabawasan ang kanyang nararamdamang sama ng loob. Dito na nga maya-maya pa ay bigla na nga siya sumigaw at sinabi ang kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang daddy. Galit na galit umano siya dahil naging makasarili ang kanyang daddy at hindi iniisip kung anong mararamdaman niya sa mga pinagagawa niya. Sa kabilang banda naman, hinatid nga ni RJ itong si Lynette at itong si Annalyn. Dito nga hinanap nga ni RJ itong si Annalyn upang magpaalam na sana dahil uuwi na nga. Nagpapasalamat naman itong si Lynette sa lahat ng ginawa nitong si RJ sa pagligtas sa kanya. Talikod na nga itong si RJ dahil sakto na nga sanang uuwi siya. Subalit bigla siyang may naalala. Naalala niya nung mga time na sumigaw nga itong si Lynette na mahal niya itong si RJ, kaya naman napakilig siya. Bumalik siya at matras pabalik. Akala ko naman ay magsasabi na siya ng kanyang nararamdaman na mahal din niya itong si Lynette, subalit iba ang kanyang sinabi. Sinabi niya kay Lynette na sa oras umano na mayroong kailangan itong si Lynette at siya ay huwag umano daw magatubiling humingi ng tulong sa kanya dahil hanggat nabubuhay siya ay handa umano siyang tumulong sa kanilang mag-ina. Dito na nga'y makakaisip na nga itong si RJ na ngayong wala na nga sila ni Carlos at wala na nga hadlang sa kanilang pagmamahalan at malinaw pa sa kanya na mahal siya ni Lynette. Dito na nga'y magsisimulang magpaparamdam itong si RJ sa kanyang tunay na nararamdaman dito kay Lynette. Ipaparamdam niya ang kanyang pag-ibig na hinadlangan nga ni Carlos. Subalit magiging masaya kaya sila gayong alam nila na buhay pa itong si Carlos at gumagala-gala pa. Isang araw nga ay nagkikita nga itong si Lynette at ito ngang si RJ. Dito nga ay seryoso ang kanilang usapan. Sinabi nga nitong si RJ na tunay nga niyang mahal itong si Lynette at tanda siyang sumugal sa kanyang buhay. Alang-alang umano sa kaligtasan nitong si Lynette. Napayuko itong si Lynette at nakikinig kay RJ. Subalit maya nga ay biglang may kumakaluskos
Sa likod nila pala ay nakatingin sa malayo itong si Carlos at galit na galit sa kanyang mga nakikita na pinopormahan na nga ang kanyang dating asawa na ito ngang si Lynette. Ngunit wala siyang magagawa dahil hinahanap siya ng batas.